Silly Ice Cream, Pinangat, Bicol Express, Kinunot, Pansit Bato, Pili Nuts at iba pa. Tiyak na matatakam ka talaga sa mga ito, lalo na kung sasabayan pa ng hitik sa gandang view ng itinalagang world's most perfect cone, ang Mayon Volcano. Siguradong mabubusog ang parehong tiyan at mga mata mo at talagang mapaparate ka ng 5 stars at mapapawaw sa mga nakakamanghang tanawin. Lahat ito ay matatagpuan sa probinsya ng Albay sa rehiyon ng Bicol na kilala bilang tourist hotspot ng rehiyon. Ngunit sa kabila ng kasganahan sa pagkain, isang suliranin pa rin ang hindi matagpi-tagpian. Isa sa mga pangunahing kinakaharap sa buong mundo ang humaharap sa bahid ng problema sa gutom. Ayon sa World Health Organization sa datos na inilabas noong 2022, 148 milyong batang wala pang 5 taong gulang ang tinatayang masyadong mababa para sa edad. 45 milyon naman ang tinatayang masyadong payat para sa taas. Sa Pilipinas naman, kung saan 1 sa 3 bata ang nakakaharap sa kasagabalan sa paglaki at hindi ito maitatanggi dahil naitala ang tumaas na porsyento na hunger rate mula 22.9 ay naging 25.9 na porsyento nito lamang Setyembre noong nakaraang taon ayon sa UNICEF. Sa lagay na ito, nababahala si Merlin sa kalusugan ng kanyang anak. Nakatira si Merlin sa bayan ng Kamalig sa probinsya ng Albay. 40 taong gulang at may 3 anak. Ang pamilya ni Linlin ay kabilang sa mga pinakamahirap sa kanilang komunidad. Ang kanyang mga magulang ay umaasa sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at mga pansamantalang sideline upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap, madalas pa rin silang kapusin. Sa aming pagdating, naabutan namin si Linlin na nakikipaglaro sa mga kaedaran niyang mga bata sa kanilang paaralan. Isa sa munting hiling ni Linlin ang magkaroon ng saluhan sa isang mesa na puno ng mga paborito niyang pagkain. Kung sa ibang bata, normal lamang ang pagkaing nakahanda na sa lamesa. Nariyan ang kanin, ulam at inumin. Ngunit isa pa ring palaisipan kay Linlin kung bakit hindi niya ito natamasa. Lumilipas ang mga araw na tila suntok sa buwan ang kanyang mga hiling. Nakapanayam namin ang guro ni Roslyn, si Ma'am Charmaine, na kapitbahay niya rin. Minsan hindi ko makakalimutan natin. Tapos siguro focus lang po yung bilang papel. Bibigyan mo talaga siya ng attention. Tutulungan mo talaga. Kasi siyempre may pagkain siya. Lalo na nung pumapasok ka sa pag-aaral, wala man siya baon. Hindi siya nabibigyan ng baon. Ayon sa kanyang guro, si Linlin ay nangangapapa sa pagbabasa kung kaya't hindi siya nakaaabante sa ika-5 baitang. Base sa estadong ito, nakakabahala ang sitwasyon ni Linlin. Ngunit hindi lamang siya ang nakararanas nito. Marami pa sa sulok ng ating bansa ang patuloy na naaapektuhan ng gutom. Isa na rito si Sonny. Katulad ni Merlin, nag-aalala rin siya sa kalusugan ng kanyang anak na nasa elementarya. Sa pagtatangkang maging sapat ang timbang sa edad ng kanyang anak, napansin niya ang hindi progresibong resulta. So, every year, annually po, meron kaming tinatawag na Operation Timbang. Ito po yung annual na pag-determine ng nutritional status ng mga bata that 0 to 59 months or
children less than 18. So, yung results po noon ay pinapadala namin sa National Depression Council na national level, and yun po yung nagiging database namin ng NS sa bata. And paano po malalaman? So first, ang underweight, makakonsider ang isang bata na underweight if ang kanyang weight po ay hindi akma para sa kanyang edad or bababa ang kanyang weight per age. Ang stunting naman or pagkabansot, malalaman natin kung ang isang bata ay stunting, ang kanyang takad or height ay hindi akma para sa kanyang edad or low height or age. And wasted naman, ito yung labis na pamamayat kapag ang isang bata po ay yung mga butot balat na cases. So yun, sa wasted po naman, kapag timbang ng bata ay hindi akma para sa kanyang height. Ang School-Based Feeding Program o SBFP ay inisyatibo ng Department of Education na itinatag sa Pilipinas noong 1997. Ang School-Based Feeding Program ay isang programa na nagbibigay ng mga pagkain sa mga bata sa kinder hanggang ika-6 na baitang para matugunan ang undernutrition. Program yun ng DepEd, and para ma-supplement yung mga batang malnourished. Tapos may kinukuha silang mga supplier. Yung sa milk namin, ang supplier niya is the Albay Dairy Plant. Yung nandyan lang guys sa kabila. And then yung sa TNE, Enterprises, yun ang supplier ng mga nutritious food like the bread, the rice, the cookies. Dalawa silang supplier. Layunin ng programa na mapabuti ang kalusugan at nutrisyon ng mga bata sa buong akademikong taon. Based from the previous, tapos yung ngayon, nababawasan naman siya, pero hindi siya yung masyadong malaki. Siguro mga 10 pupils nababawasan ganun. Tapos yung ibang pupils naman, from severely wasted, nagiging na lang siyang wasted. Yung ganun. Si Debdeb na kabilang sa 224 na batang kasali sa SBFP ng Cabaangan Elementary School. Sa murang edad, hindi niya pa alam ang kahalagahan ng kanyang pagdalo tuwing alas 9 sa kantin. Hindi pa sumasagi sa kanyang isipan ang negatibong anggulo ng sitwasyong ito. Basta ang alam niya ay nakatatanggap siya ng masasarap at masusustansyang pagkain at sapat na iyon para ito'y ipagpasalamat. Target ng DepEd ang lahat ng mga kabilang sa programa na humigit kumulang 14% ng enrollment. Kaya naman mas lalong pinagbuti at pinatatag ng SBFP ang nutritional status ng mga benepisyaryo nito. Nakapanayam namin ang school head ng Cabaangan Elementary School upang malaman palalo ang sitwasyon ng mga mag-aaral. Statistics muna. Currently, we have 863 pupils. And then, out of that number, we have 224 recipients. All of them are part or recipients of the program kasi mandatory sila nakasali. They are part of the program. The food is provided already. We do not cook anymore. These are packed and I think the division have suppliers for that. These are in the form of bread and milk. The delivery is twice a week, but the distribution is flexible, which means that we can do it every day if we have, like in our school, we have freezer and we have facility for storage, then we do that on a daily basis. Sa mga usaping ito, hindi pa ramdam ni Linlin ang kasagabalan nito sa kanyang kalusugan. Hanggat kaya niya namang makipaghalubilo at makipaglaro, hindi niya mahahalata ang epekto nito. Ganitong mga problema ang mahirap matultukan, sapagkat kahit ito'y kapansin-pansin, hindi basta-basta at madaling puksain. Bakit sa kabila ng sobra-sobra, marami pa ring kakulangan sa mga mahalagang aspeto ng pamumuhay ng mga Pilipino? Paano nga ba tutuntunin ang ugat ng epidemyang nararanasan na ito ng mga nakararaming pamilyang Pilipino?
Sa aming pakikipanayam, natuklasan namin ang kaagapan ng lokal na barangay sa nasabing isyong pangkalusugan. Kaso, naarami, so we make sure ongoing ang monitoring ni duman sa malnourished children na ito. So ngunyan, the LGU ordered us as siyempre may designated midwife na Maligdi na si midwife regularly monitoring man. Sa isang liblib na baryo sa Kamalig, matatagpuan ang tahanan ni Linlin, isang batang 10 taong gulang na panganay sa 3 magkakapatid. Sa Purok 6 sa bandang dulo ng Kamalig, sa paanan ng Bulkang Mayon, nakatira si Linlin. Dito sa maliit na konkretong bahay, wala mang pintuan at bintana. Ang mahalaga para sa kanila ay kompleto at iisa ang kanilang pamilya ng bubong na tinitirhan. Sa tuwing papasok ng paaralan, hindi pa sumisikat ang araw ay gising na si Linlin upang mag-asikaso. Malayo-layo rin ang kanyang binabaybay patungo sa paaralan. Umaabot ng higit 20 minuto ang kanyang paglalakbay. Si Linlin ay isa sa mga kabilang sa school-based feeding program ng Kabaangan Elementary School. Mula sa kalagayan ngayon ni Linlin, siya ay nabibilang sa mga severely wasted na bata, kung kaya't mas doble ang atensyon na itinutuon ng paaralan sa kanilang progresong pangkalusugan. Bukod sa alala ng paaralan, may isa pang malaking pangamba ang mga magulang ni Linlin. Ayon sa kanyang magulang, sa tuwing nilalagnat si Linlin ay may kakaibang epekto ito sa kanya. Agad-agad nilang dinadala sa pinakamalapit na ospital si Linlin tuwing susumpungin siya nito. Isa sa mga salik ng ganitong kondisyon ang pagiging malnourished ni Linlin, kung kaya't labis na iniiwasan ng kanyang mga magulang na magkasakit si Linlin. Ang malnutrisyon ay maaaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon sa kalusugan ng mga bata, kabilang ang mga seizure o kumbulsyon. Ayon sa isang artikulo, mababa ang panganib ng kumbulsyon sa isang bata matapos bakunahan. Gayunpaman, sa mga batang may malnutrisyon, maaaring tumaas ang panganib ng mga ganitong kondisyon. Sa tuwing siya ay nagkakasakit, hindi maiwasan ang mga atake ng kumbulsyon na nagdudulot ng matinding takot sa kanyang pamilya. At dahil din sa kakapusan at limitadong kita ng mag-asawang si Joseph at Merlin, hindi nila kayang matustusan ang pangsuporta sa kalusugan ni Linlin na dapat sanang pandagdag agapay sa paglaki ng kanilang anak. Tanging pangbara lang sa kumakalam na sikmura ay sapat na para sa kanila. So again, sa dahil tayo sa penetration program, catering under nurse children and nutritionally assessed pregnant and lactating children. So nagbibigay po tayo ng nutritionally balanced hot meals for 120 days sa bata and 90 days sa nutritionally assessed pregnant and lactating children. Also, hindi lang po tayo nagsustock sa feeding since ang goal natin is food security or ma-increase ang ating food production. So nakikipag-coordinate po kami sa isa namin office dito sa PGA, yung Albay Provincial Agriculture Office for free seeds. Binibigay po namin sa mga bibili. Also, nagbibigay rin kami ng hygiene kits and multivitamin sa lahat ng mga beneficiaries. Of course, to promote proper hygiene, sanitation, and at least for dagdag na nourishment. Kasi yung ating mga undernourished na beneficiaries ay mas kailangan din ng sustansya pa bukod sa lahat. Kahit na walang pambaon, todo pa rin ang pagpupursige ni Linlin na maitawid ang kanyang pag-aaral dahil naniniwala siya na kahit huliman ay tiyak na makakarating pa rin sa paroroonan. Hindi dahil wala pa, hindi na magkakaroon ang espasyong matagal ng bakante. Kung kakulangan ang natatanging kalakasan, hangad na lamang ang pag-asang maitawid ang daan paalis sa laylayan, at ang kumakalam na sikmura sana'y matalo ng liwanag na bitbit ng tatag at sipag.